Hello! So, nandito na tayo sa Prelims Laboratory Activity 3. So, meron tayong tatlong coding dito, which is yung leap year checker, yung triangle type checker, at largest number plus even or odd checker. So, natin. So, dito muna tayo sa leap year. So, itong code na to, check kung leap year ba yung input na ako leap year ba yung input na nalinagay mo na taon. So, yung ito, dito tayo maglalagay ng year. And then, ito yung condition natin. If, ito yung rule kung leap year ba talaga. So, kung divisible sa 4, ito, divisible sa 4 at hindi divisible sa 100 or divisible siya sa 400, ibig sabihin leap year siya. So, kung pasado sa rule, magpiprint siya ng leap year. So, kung hindi naman, not a leap year. So, pag tinry natin, like 2024, leap year. So, run tayo ulit. Uh, 2025, not a leap year. So, ganun lang siya. So, next is triangle type checker. So, ito naman, check niya muna kung valid ba yung tatlong side. Tapos, sasabihin niya kung ano yung klaseng triangle. Sa una, hihingi siya ng mga ng side. So, A, B, C. And then, ito yung condition natin. Kung yung rule para masabing valid ang triangle. So, dapat mas malaki yung sum ng dalawang sides kaysa sa third side. So, kapag valid, so sa triangular type, so uh, ito, ipiprint niya is equilateral. And then, kapag ganito naman siya, yung condition niya is isosceles. May dalawang sides equal. And then, pag wala siyang equal, scalene siya. And then, pag hindi valid, not a valid triangle. So, dito sa equilateral, ibig sabihin, lahat ng sides is equal. So, magiging equilateral. So, ulitin ko. Pag lahat equal, magiging equilateral. And then, kapag isosceles, may dalawang sides ng equal. Then, kapag walang equal, scalene. So, try natin. Enter side A. So, sabihin natin 20. Ay! Sabihin natin 20. 20 at 10. Isosceles. Another one. Pag ano naman, 20, 20, 20, equilateral. So, ganun siya. So, isa pa. Sige. May natin 20, 30, 50. Not a valid triangle. So, ganun siya mag-work. So, next naman, ito, hinahanap lang niya yung pinakamalaking number sa tatlong input. Tapos siya check kung even or odd. So, dito tayo mag-i-input ng mga numbers. Ayan. Then, sa largest number, temporary, assume muna natin na si num1 ang pinakamalaki. Okay? So, kung mas malaki si num2 kaysa sa largest, palitan. So, kapag mas malaki si num3 kaysa sa largest, palitan ulit. So, after nito, yung largest na variable is ang may pinakamalaking value. So, ipiprint siya yung largest number is x, which is yung magiging sagot. So, sa even or odd naman, so if divisible sa 2, magiging even siya. At kung else odd, so parang simple number comparison plus even odd detector siya. So, try natin i-run. Enter number 1. So, 15, 16, 85.
So largest number is 85, which is odd. Okay. So ayun lang para sa ating prelims laboratory activity 3.